sa isang ikot. Kung dito lang, ubos ka ng 1 litro, magkano ang 1 litro? May 200 na. Wala kang laman palabas tapos pipila ka. Pag nakapila ka doon, kakaltasan ng butaw. Siyempre kakaltasan ng butaw yun. Anong matitira sa driver? Pagbalik dito kakain, uutang. Kasi walang matirang pira eh. Napapatigil na rin sa pagbiyahe ang jeepney driver na si Jaime Sarlatan dahil sa kawalan ng kita bunsod ng mataas na presyo ng krudo. Aniya, nasa 200 hanggang 300 lang ang kanyang kinikita sa buong araw na pamamasada sa ruta sa pagitan ng Project 8 at EDSA Buñol sa Quezon City. Minsan pa anya ay abonado pa siya sa mga biyahe na hindi siya nakakapuno ng pasahero at mangilan-ngilan lang ang sumasakay. Bunsod nito, sinusubukan na lang niya na maghanap ng alternatibong pagkakakitaan. Magtitinda kami dyan ng pagkain. Kikita man ng kaunti, o di mayroon pang-araw-araw na pagkasold lang kasi nag-uupa naman din kami dyan. Ayon kay Bidol Domingo, Board of Director ng New GSIS Transport Service Cooperative sa Project 8, nasa 50 na lang ang namamasada sa kanila dahil sa kawalan ng kita. Sa normal na biyahe noon is paabot kami ng 200 na unit. So sa ngayon po dahil sa talagang marami ng driver na sumurrender masasabi nating sumuko na dahil talagang kinukwenta rin namin yung krudo. Sa pag-uwi nga nila halos barya-barya lang talaga yung natitira. Sa isang terminal dito sa Project 8 Quezon City, karamihan ng mga jeep dito ay nakaparada na lang at hindi na bumabiyahe. Dahil sa kawalan ng kita sa pamamasada, karamihan sa kanila ay naghahanap na ng mga alternatibong mapagkakakitaan. Sa kabila ng sitwasyon, ilang PUJ driver pa rin ang pilit na bumabiyahe para makatawid kahit papaano sa pang-araw-araw na gastusin. Tiyatsaga nga po kasi po, hindi naman po tayo makakain sa araw-araw pag hindi tayo nagtyaga. Kahit kumita lang po ng 300 sa araw, kahit papaano, meron po tayong mabigay sa pamilya. Wala na, tiyamba na lang 300 minsan, 250. Tiyambahan lang kasi may pinapaaral pa Pangbaon mo lang ng bata. Ngunit sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo na inaasahan na naman sa Martes, susuko na ang mga driver sa pamamasada. Susubukan po kung mabiyahe po, kung kaya pa. Pag hindi po talaga kaya na, kaysa naman po magpagod na lang, tigil na lang po tayo sa biyahe, halap na lang po na ibang pagkakakitaan. Pag tumaas pa yan lalo, titigil na lang din. Wala nang kikita, pagod lang. Ramdam naman ng ilang pasahero ang pagtigil ng biyahe ng ilang mga jeepney. Naghihintay rin po ako rito matagal. Kahit na po doon sa Muñoz, sa may Walter Mart po, matagal din po doon bago umandara ng jeep. Naintindihan namin yun. Siyempre, kailangan makasulit naman sila sa gastos nila sa gasolina. Sobrang taas, di ba? Gayunman, nangangamba rin ang ilan sa mga biyahero kung tuluyan ang titigil ang operasyon ng mga pampasaherong jeep dahil sa pagtaas pa ng presyo ng krudo. Sabi nga po nila mawawala daw po ang jeep kasi nga daw po mataas ang diesel. Sabi ko, paano naman kami kung lalabas kami? Mahirapan kami. Anyway, senior naman kami. So siguro kung hindi makailangan lumabas, sabay stay na lang kami sa bahay. Kung ano na yung kailangan namin, yun. Yun lang yung bibili namin, lalabasin namin. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.